Mahirap kapag naglalakbay tayo sa buhay na maalon at madilim, puno ng takot at pangamba, na tila ba ang Diyos ay parang isang multo na lamang. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang magtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Capernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makasagawa na sila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig papalapit sa bangka. At sila'y natakot. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus at kaagad na nakarating ang bangka sa kanilang pupuntahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay darkness. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries, nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, nais ko po kayong anyayahan na mag-follow at mag-like ng aking YouTube channel dahil later on po, tayo po ay unti-unti na magmamigrate from Facebook or from Meta to YouTube. Dahil mahalaga na tayo ay natutulungan ng ating ministry na ito at dahil din po sa pagbabago ng algorithm, ay medyo nahihirapan po tayo na magpatuloy dito sa Facebook. Pero don't worry, hindi po tayo mawawala sa Facebook, sa Meta, kundi kayo po ay inaanyayahan ko na mag-like and follow sa ating YouTube channel para later on, mas madali nyo ma-access ang Word of the Day. Mga kapatid, naranasan nyo na ba na para bang kayo ay naglalakbay sa buhay na ito na maraming unos, maraming hadlang, maraming bagyo, maraming malakas na hangin kontra sa atin o kay alon na malalakas na sumasalpok sa buhay natin. At hindi lang yon, sa oras ng kadiliman, madilim sa oras ng gabi. Mahirap kapag nalagay sa ganitong sitwasyon, mahirap kapag nalagay sa ganitong kalalagayan na tila ba hindi mo alam kung saan ka pupunta. Sagwan ng sagwan, subalit tila ba taliwas sa takbo ng buhay. Ito yung minsan ginagamit nating term, no, na malas. Although of course, tayo mga Kristiyano, we don't believe sa salitang malas. Pero hindi natin may kakaila that there are times na para bang taliwas tayo sa hangin. Ang hirap-hirap ng buhay at ang daming mga problemang sumasalpok sa buhay natin. Na kahit ano yung pagsusumikap natin, pagtsatsaga natin, para bang sabi nga, I did my best, but I guess my best wasn't good enough. May mga ganun tayong episode sa buhay. At minsan mapapatanong tayo, nasaan na ang Diyos? At hindi lang yun. Hindi lang tila ba malas. Hindi lang tila ba ang daming mga problema ang dumarating sa buhay natin. Minsan, may problema na tayo, ang dami pang hirap sa buhay natin at madilim pa ang lahat. Kapag tayo balot ng dilim, wala tayong nakikita, tayo ay puno ng takot sa buhay. Imagine, we are traveling, naglalakbay tayo and yet we are full of fears in our hearts. Napakahirap po nun. Dahil feeling mo helpless ka, feeling mo wala nang direksyon ang buhay. Ito yung larawan na kung saan si San Juan sa kanyang ebanghelyo ginagamit niya yung kadiliman bilang pagsasahalimbawa ng sitwasyon ng isang tao na kung saan tayo ay
walang makitang presensya ng Diyos, walang makitang liwanag ng pag-asa, na kung saan walang direksyon ng buhay. Darkness. Mga kapatid, I don't know kung ikaw mismo sa sarili mo, naranasan mo na malagay sa ganitong sitwasyon. Or maybe some of you at the moment ay nakakaranas ng ganitong sitwasyon sa buhay. The gospel is for you. The message of the gospel is for you. O kung ito man ay napagdaanan mo na, siguro natuto na, baka may kinakailangan pa tayong matutunan. And we have to be ready kapag in the future may dumating na ganitong mga sitwasyon at pagkakataon na minsan ay hindi mo na rin alam kung paano mo malalampasan. Then, you need to hear this gospel. You need to listen to the message of the gospel today. Mga kapatid, balikan natin yung sitwasyon. Si Jesus gustong gawing hari ng mga tao dahil sa nasaksihan nilang mga himala, mga milagro na ginagawa ni Jesus. And they needed a God who provides, a king who is for them and with them. At nakita nila yun kay Jesus. At gusto nilang gawing hari si Jesus. Pero hindi iyon ang plano ni Jesus. Hindi yun ang nais ni Jesus. Iba ang plano ng Diyos. Kaya ang ginawa niya, siya umakyat sa bundok para manalangin habang pinauna niya yung kanyang mga alagad. Ano kaya ang saloobin ng mga alagad na ito? Gusto rin kaya nilang maging hari si Jesus? Pero narinig nila at nakita yung ginawa na Jesus na pag-refuse, pagtalikod niya sa mga tao dahil sa gusto nilang gawing hari si Jesus. Siguro, ito yung pinagmumulan ng kadiliman. Yung kanilang frustration about Jesus. Sino ba talaga si Jesus? Ano ba talaga ang gusto niya? Ano bang plano? Ano ba talaga? Hindi namin maintindihan. So umalis sila. Umalis silang maraming tanong. Umalis sila na nasa kadiliman. Maraming hindi maintindihan. Hindi malinaw. Madilim. Kaya nga dahil naging madilim ang lahat para sa kanila, sila'y sinalubong ng mga pagsubok. Siguro itong ganitong kalagayan sitwasyon ay hindi lamang tumutukoy sa mga external problems or difficulties. Pwede rin po itong tumukoy sa mga internal difficulties, struggles, and problems, and darkness sa ating sarili, sa ating kalooban. Maraming tanong na hindi masagot. Mga kapatid, yung oras na yon na kung saan itong mga alagad ni Jesus ay balot ng paggabagabag, balot ng pagkatakot dahil sa uncertainties ng buhay nila. Si Jesus ay lumakad sa ibabaw ng tubig, papalapit sa bangka. At anong nangyari? Akala nila multo si Jesus. Kaya sila'y labis at lalo pang natakot. And I think ito yung mas nakakatakot. Hindi lang yung mga struggles natin sa buhay na nire-represent ng taliwas na hangin. Hindi lang yung mga problema na dumarating sa buhay at pwede pang dumating sa buhay natin na nire-represent ng malalakas na along sumasalpok sa bangka. Hindi lang ng uncertainties and fears na dulot ng kadiliman sa buhay. Mga hindi masagot na katanungan. Ang pinaka nakakapangambat, nakakatakot dito ay yung mapagkamalan mong multo ang Diyos. Anong ibig sabihin nun ng pagiging multo ng Diyos? Ang multo walang flesh and blood and bones. Tayo nga hindi naniniwala minsan sa multo. Kapag ang Diyos ang tingin natin ay multo na lamang, ito yung mas nakakatakot. Kapag dumating sa punto ng buhay natin na dahil sa dami ng ating problema, dahil sa dami ng ating pagsusumikap, dahil sa dami ng ating mga takot at pangamba, yung bang makita na lamang natin ang Diyos na multo na lang, hindi totoo. Multo na lang, wala nang laman. Mga kapatid, tayo minsan ganito, nawawalan ng pananampalataya sa Diyos
dahil sa dami ng ating mga hirap at mga pinagdaraanan sa buhay. But listen to Jesus. Ano yung sinabi ni Jesus? Do not be afraid. It is I. Huwag kayong matakot. Ako ito. At kung ano man ang mga pinagdaraanan niyo sa buhay ngayon na hirap at problema, pakinggan mo ang sinasabi ni Jesus. Huwag kang matakot. Do not be afraid. Ako ito. Kasama natin ang Diyos. At ito yung gustong sabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Huwag niyo na akong pagdudahan. Ako ito. Ako ang Diyos na kasakasama ninyo. Ako ang Diyos na palaging nariyan para sa inyo. Always with you and always for you. Mga kapatid, napakaganda ng gustong sabihin sa atin ni Jesus. At sana ito'y tumimo sa ating puso at isipan. Kung ano man ang mga pinagdaraanan natin sa buhay, dumaraan man tayo sa dilim ng takot at pangamba, huwag tayong mag-alala. Do not be afraid. Do not be afraid. Kasama natin ang Diyos. Maging sa kadiliman, maging sa maalong dagat, maging sa malakas at taliwas na hangin, sumasalpok sa buhay natin. Huwag matakot. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, palakasin at patatagin mo kami sa oras ng mga pagsubok, sa oras ng kabiguan, ng mga hirap sa buhay, sa oras ng kawalan at kadiliman. Samahan mo po kami upang kami madaling makarating sa aming paroroonan sa pamamagitan ng iyong gabay at iyong presensya sa buhay namin. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.